Hello po. Lesson 2 tayo ng finals. About right circular cylinder. Define muna natin si circular cylinder. Ano nga ba si circular cylinder? Okay, a cylinder whose base is a circle is called a circular cylinder. If the axis of the cylinder is perpendicular to its base, then the cylinder is called a right circular cylinder. So, meron tayong figure dito. Ang base nitong cylinder na ito ay bilog. Meron kasing mga cylinder guys na ang base niya ay oblong. Okay? So, dito sa lesson ay bilog lang i-consider natin na base. So, since bilog yung base nito, since bilog to, itong base itong base tong tawag dito sa dalawang bilog, may radius yan. Okay, as always, i-denote natin as R. That is called the base radius. Okay, now, itong cylinder, meron din siyang height, syempre. Tatawagin natin H, height or altitude. Now, meron din tayong tinatawag na axis ni cylinder. Okay? Itong axis ni cylinder ay perpendicular sa kanyang base. When we say perpendicular, ito ay 90 degrees. Okay? So, itong figure na to, isa siyang right circular cylinder. Meron kasing, pag sinabi mo lang kasing circular cylinder, o hindi siya right, ganito yung itsura nun. Parang tumabinging cylinder. Oh, pasensya nyo yung drawing. Basta ganyan. Parang tumabinging cylinder. Ito ay isang oblique circular cylinder kapag ganyan. Okay, ang definition ng oblique ay hindi perpendicular yung kanyang axis sa base. So, yung axis kasi nito ay nakaganyan, no? Okay? Hindi na yan 90 degrees sa base. Hindi na 90 to, may angle dito. So, may angle dito, hindi siya 90 degrees. Okay, ito ay isang oblique. Oblique to. Ito ay right. Labelan lang natin. Oblique. Pero hindi na natin i-cover si oblique, no? Right lang tayo. Oblique cylinder. Now, let's move sa properties ni right circular cylinder. Una, the line joining the centers of the circular base is called the axis of the right circular cylinder. So, yung blue line kanina, no? Yun yung axis ni cylinder. Pangalawa, if a plane cuts the right cylinder horizontally parallel to the bases, then the shape we get is a circle. So, ito yung figure. Kapag kinat mo si cylinder horizontally, yung makukuha mong section ay isang bilog. Okay? Bilog yan naka 3D lang tayo. Kung baka pag tinop view mo, bilog. So, number 3, the section obtained on cutting a right cylinder by a plane which contains two elements and parallels to the axis of the cylinder is a rectangle. So, kapag kinat mo daw si cylinder na parallel sa kanyang axis, when we say parallel, parang ganito, ito ay parallel dito. When we say perpendicular, ito ay perpendicular dito. Parallel, itong kinat natin ay parallel sa kanyang axis. So, ang makukuha mo daw na section ay rectangle. Okay? And last, when we revolve a rectangle about one side as the axis of revolution, a right cylinder is formed. So, ayan. Kapag pinaikot-ikot mo yung isang rectangle about one axis, makakabuo ka ng cylinder. Next. Some important terms na kailangang tandaan. Base. Nasabi ko na kanina, si base yung dalawang bilog ni cylinder. Okay? Ito si base.
Base. Tapos, meron siyang surface. Curved surface. Next, axis. The line segment, ito, yung blue kanina, yun yung axis. Okay. Lateral surface. The curved surface between the two bases of a right circular cylinder which joins the bases is called its lateral surface. So, kumbaga, tanggalin mo lang yung dalawang bilog sa cylinder, yung natira sa'yo, yung lateral surface. Okay? Kapag binuklat mo si lateral surface, makakabuo ka actually ng rectangle. Kapag binuklat mo yung lateral surface. So, para kunin yung area ng lateral surface, edi length times width. Kasi nga, rectangle na buo mo. Ipapakita naman natin mamaya. So, ito na. Formulas tayo. Siyempre, una, meron na naman si LSA, si lateral surface area. Hindi naman nawawala yan. Okay. Pagdating kay cylinder, pwede din siyang tawagin na curved surface area. It is simply the area of the cylinder without its bases. Okay. So, ang formula dyan ay 2 pi r h. Pakita natin kung paano nakuha yan. So, ito kasing figure dyan. Okay, rectangle siya. Rectangle. Ito yung surface area, lateral surface area ng cylinder. So, kung rectangle to, ang length ni rectangle ay 2 pi r, tapos ang height niya h. Paano nakuha si 2 pi r dito? Yung 2 pi r kasi is yung circumference ng ating circle base. Tapos yung h yung height ni cylinder. Okay, kapag kukunin mo yung area nitong rectangle na to, syempre length times width yan. Okay, ang length ng ating rectangle na yan ay 2 pi r, ang width niya ay h. So 2 pi r h. Yan ang LSA ni cylinder. Sir, paano naging rectangle yung lateral surface area? Okay. Ipakita natin. I-search ko na lang. Teka. Ito. Ito guys, tingnan nyo to. Ito, bumubuklat. Pag binuklat mo sa cylinder, meron dalawang bilog, merong rectangle. Okay? Itong pink na to, yan yung lateral surface area. Tanggalin mo yung bilog. Diba? Yung lateral surface area kasi without yung dalawang bilog, without its bases. So, rectangle yung natira sa'yo. Kapag total surface area, guys, isama mo yung dalawang bilog. Okay? So, yung area ni pink lang yung kinuha natin. Yung length ng rectangle natin is same sa circumference ng ating bilog, kaya 2 pi r yun. Yung 2 pi r kasi, formula ng circumference yun. Okay, move on. So, yan si LSA. Pagdating kay TSA, kay total surface area, i-add mo lang yung dalawang area ng bilog. Okay? So, ayan no. Ang area ng bilog ay pi r squared. Kaya, dalawang bilog to, 2 pi r squared. Pakita ko ulit yung GIF kanina. GIF. Ayan o. Isang rectangle, dalawang bilog. Yun yung tinatawag na total surface area. Okay. So, derivation, pakita ko lang. Isang area ni rectangle, dalawang area ni circle. So, ayan. Ito actually, pwede nyo pang i-simplify. Okay, kung trip nyo, equal din sa 2 pi r, ilabas mo i-factor out mo si 2 pi r. H plus R. Ayan, pwede maging ganyan. Para mas konti yung input. Pwedeng, para mas maikli yung input. Okay. Next formula ay si volume. Okay, si volume ay the product of any areas of the bases and the height of the cylinder. So, ano ba ang base natin sa cylinder? Di ba bilog?
O, yung area daw ng base, i-multiply mo lang sa height. Yun na yung volume. So, area ng base is pi r squared kasi bilog. Tapos, i-multiply mo sa height na h. So, you have pi r squared h. Where r is the base radius and h is the height of the cylinder. Okay? Yung axis, wala yun. Parang imaginary ano. Walang tawag dito. Siyempre, axis yun. Walang measurement yun. Okay, so dalawa lang. Si R at H lang kailangan natin pagdating sa cylinder. Pati siguro yung circumference. Kapag alam mo naman na yung R, makukuha mo yung circumference. 2 pi r lang. Okay, example tayo. Number 1, the circumference of a thin hollow cylindrical pipe is 40 centimeters and its length is 25 meters. Find the lateral surface area in square meters of the pipe. So, anong required sa atin? Lateral surface area. In square meters daw. Okay? Yung given sa atin ay centimeters. May isang given na centimeters, yung isa naka-meters. So, kailangan nating i-convert to mamaya. Itong 40 na to. Okay, formula ni LSA, 2 pi RH. Ang given na 40 centimeters is yung circumference ng ating bilog. Okay, drawing ko muna siguro yung figure. So, meron daw, hollow hollow yung pipe natin. Ibig sabihin ng hollow, butas. Wala siyang base. Hindi siya nakatakip yung base niya. So, ganyan, parang ganyan. Sorry sa drawing. So, yung circumference given. When we say circumference, yung side ni circle, yung, side daw. Kumbaga yung total length ng ano ni circle, nung surroundings niya. Surroundings ba tawag? So, yung total length nitong red circumference. Okay, given 40 centimeters daw. Tapos yung height, 25 meters. So, ang formula natin sa LSA ay 2 pi r h. Meron na tayong h. Wala pa tayong r. Okay, paano natin kukunin si r? From the given circumference. Okay, anong formula ni circumference? 2 pi r. From your circle lesson. Eto, kahit wag mo na kunin si radius, guys. Bakit, sir? Kasi 2 pi r na yan. Yan na mismo yung i-input mo. Ito, 2 pi r na to. 2 pi r na to. Kita nyo yun? So, itong 2 pi r dito ay pwede mo gawing 40 cm. Diretso na. Huwag mo na kunin si r. Yung 2 pi r na mismo si 40. Pero naka-cm to. Yung required, meters. Required meters. Meters. Square meters. So, kailangan muna natin i-convert si 40 ng meters. Anong equivalent ni 40 cm sa meters? Divide mo lang ng 100. Okay? Kasi, ang 100 cm is equal to 1 meter. So, paano ipakita yon kung sa solution? Ayan, 40, i-divide mo sa 100 or i-multiply mo sa 1 over 100. And magka-cancel out yung cm dito. Okay, ang natira sa'yo ay m meters. So, makukuha mo dyan, 40 over 100, that is 0.4. 0.4 na yung 2 pi r natin. Hindi yung radius yun Yung 2 pi r na yun. Okay? So, si 0.4, pwede mo nang i-substitute kay 2 pi r dito sa LSA. Kayo bahala, guys. Pwede nyo rin kunin muna si radius kung nalilito kayo. Paano kunin si radius dito kung sakali? I-divide mo to ng 2 pi. Divide mo rin to ng 2 pi. Para ma-cancel out si 2 pi dito. Okay, so you have 0.4 over 2 pi. I-calculate nyo yan. Yun na yung radius. Okay, tas tsaka nyo
I-substitute lapa si radius dito sa LSA formula kung trip nyo. Siyempre may 2 pi pa rin doon. Pero since 2 pi r na nga tong given, yan na lang. Huwag nyo nang kunin si radius. Okay. Sana malinaw yan ha. Okay, now we substitute. O sir, paano naging height yung length nga pala? Okay. Ayan o, based sa drawing, ito yung length ng ating pipe, which is 25. O, yan na rin yung height ng ating cylinder. Okay? Kaya naging h is equal to 25. So, substitute lang natin 2 pi r is 0.4, h is 25. Therefore, you have LSA is equal to 0.4 times 25. 0.4 times 25, that is 10 unit meter squared. Kalkin nyo na lang yung 0.4 times 25 para ma-verify. Okay. Pag may tanong kayo guys, i-comment nyo sa baba or i-PM nyo ako sa messenger or i-chat nyo sa ating group chat. Okay, number 2 na tayo para mabilis. The architecture department is collecting labels from condensed milk cans to raise money for the upcoming 2022 Foundation Days. The students in the said department collected labels from 3,000 pieces of cans. If each can is 15 cm high with a base of diameter of 20 cm, calculate the area in square meters of the labels that were collected. Okay. Ano ang given? So, meron daw cans, lata. Siyempre, cylinder yung lata. Tapos, i-collect daw ng mga Archi students yung label ng ating lata. When we say label, yung balot niya. Yung balot ng isang lata. So, kung yung balot ng isang lata, ano yun? Ano yung balot ng isang lata? That is the lateral surface area. Kasi hindi naman nabalutan yung ating base ng isang lata. 'Di ba? Yung curved surface area niya lang yung nabalutan. So, yun daw yung kukunin ng mga Archi students. Okay, if each can daw is 15 cm high, ang height nito ay 15. Diameter ay 20. Okay. Ilan daw ang kailangang area for 3,000 cans? Okay. Nag-collect yung mga students ng 3,000 cans. Ano daw yung area ng 3,000 cans na yun? Yung area ng balot ng 3,000 cans. Okay, so yun yung required. Ano yung area ng 3,000 can labels in square meters? So, ang gawin natin, kunin muna natin ang area sa isang can. Tapos, i-times 3,000 na lang natin. Okay? So, ano yung kukunin na area? Total ba o lateral? Okay, lateral surface area ang kukunin natin kasi yung curved surface lang naman ni cylinder ang nakabalot, ang may label. Okay? So, for 1 can, ang LSA ay 2 pi RH. Given ang height, 15. Given ang diameter na 20. Diameter ang given, radius ang kailangan natin. So, paano kunin si radius given ang diameter? Hatiin mo lang si diameter. So, 10 cm. Ang radius is equal to 0.5d always. D being the diameter. Given ang height na 15. So, you simply substitute h and r sa ating equation. Wala nang conversion dyan kasi naka-cm naman. Ay, meron pala. Ang kailangan ay, may conversion tayo guys, no? Ang kailangan ay square meters. Naka-cm itong given. So, i-convert natin si 15 at 10 into meters. I-divide mo lang ng 1k. So, ito magiging 0.15 meters. Ito ay magiging
10 meters. Okay? Divide lang natin sa 100. Yung parang nangyari kanina sa example 1. Okay. You simply substitute LSA is equal to 2 pi r. R is 0.10. H is 0.15. Therefore, makukuha mo 3 pi over 100. Okay lang guys, kahit naka in terms of pi yung sagot nyo. Okay lang yan. Okay lang din kung hindi. Okay. So, ito yung required daw. Yung area for 1 lata. Ang kailangan ay 3,000 na lata. So, for 3,000 cans, okay, i-multiply mo lang ng 3,000 itong isang can. So, 3,000 times LSA 1. Okay, so LSA 3,000 times 3 pi over 100. Ang makukuha mo dyan, 90 pi. Ayusin ko lang to. 90 pi yung ating final answer. Meter na. Naka-meter squared na. Kasi kinonvert mo na si 10 at 15 ng meters. Okay. Baka yung iba sa inyo hindi pa alam paano input yan sa Calcu. 3,000 pesos. 3K times, pwede nyo gawin ganito eh. Mamaya, ito muna, 3 pi over 100. Ayan, 90 pi. Pwede nyo rin gawin ganito. 3,000 times 3 pi divided by 100. Di ba? Parang nakasave kayo ng oras siguro pag ganun. Kasi wala nang fraction. Yung over dito sa ating 3 pi over 100, that simply means divided. Okay? Division. Same lang yan, no? 90 pi. Pwede ganun. Okay. Next tayo. Again, kung may tanong, sa baba. Comment. 3. A mansion has 12 cylindrical pillars, each having a circumference of 16 pi centimeters and height 3.5 meters. How much will it cost to paint the 12 pillars if 1 square meter costs 100? Okay, cylindrical pillars daw. Pillar. Assume ko na alam nyo yung pillar since Archi students kayo. Parang poste ata yun, no? Tama ba? Huwag ko nang lagyan ng design. Walang yan. Basta cylinder. Okay, given ang kanyang circumference, 16 pi daw. Circumference yung given, hindi radius. Okay, yung length ng bilog dito. And height, 3.5. So, given yung height na 3.5. Ang pinapanap, magkano daw kapag ipipaint yung isang dosenang pillar na yon if 1 square meter costs 100 pesos. Okay. Ano ba yung ipipaint dito sa ating pillar? Yung kanyang curved surface. Diba? Hindi na kailangang i-paint yung kanyang base kasi nga parang poste yan. Nakatakip naman yung base niya. Hindi mo pwedeng ipipaint yung base niya. Yung kanyang curved surface lang. So, ang kailangan natin dito is LSA. Okay? I-solve natin yung LSA in square meters para makuha natin yung cost to paint yung isang dosen ng pillar na yun. Okay? Ang required, the cost to paint the 12 pillars. Given that 100 pesos yung bayad per square meter. So, may mabubuo tayong equation dito ng cost. Okay? Cost is equal to
100 pesos per square meter, i-multiply mo sa area to be painted. Okay, again, yung area to be painted dito ay yung lateral surface area ng ating mga pillar. Yun yung ipe-paint. Okay, so area to be painted is equal to isang dosenang lateral surface area. Okay? May 12 kasi nga 12 pillars. So 12 times 2 pi RH. Okay, again, circumference yung given mo, 16 pi. Si 16 pi, yan na si 2 pi r. Kasi circumference yan. Okay? O, saan na nakuha yun? Parang sa example 1 lang, 2 pi r na agad si C kapag circumference yung given. Tapos given din yung height na 3.5. Okay. Ang nakalagay na parameter dito guys ay per square meter. Eh naka cm tong si si circumference, si 2 pi r natin. Gagawin nating meters yan. Convert natin. Si 16 pi cm divide mo sa 100 magiging 0.16 pi. Okay? 16 divided by 100 is 0.16. So, 0.16 pi meters na yan ngayon. Oh, so, ito na yung gagamitin mo na 2 pi r. Okay, so we substitute 2 pi r na 0.16 pi tsaka height na 3.5 dito sa A paint natin. A paint is therefore equal to 12 times 0.16 pi times 3.5. Okay, na doble ata dito. Error lang sa pinaggawa. Inadoble. Ayan na yung sagot. Ay, sagot? Hindi pa pala. Ito pa pala si A paint. Ito pa lang si A paint. Ang kailangan natin ay cos pala, no? Okay, cos ang kailangan natin. So, i-substitute natin si A paint kay area to be painted. Okay, so cos is equal to 100 times 168 pi over 25 square meters. Okay, magka-cancel na dito si square meters, oh. Square meters. Natirang unit mo ay pesos. So, 100 times 168 pi over 25, that will give you 2,111.15 pesos. Sige, pakita natin sa calcu. 100 times 168 shift times 10. Ganun yung pi, wag yung 3.14. Di accurate yun. Ito yung pi, shift times 10 over 25. 672 pi or 2,111.15. Wag naman yung cost to guys, cost. Wag nyo namang ilagay na 672 pi pesos. Okay? Walang pi na buti sana kung unit of measurement. Kunyari, basta unit of measurement, okay lang si pi. Pero kapag cost yan pera yan Wala namang pag umutang ka sa kaibigan mo, pautang ng 672 pi pesos. Di naman pwede yun. Okay, pag cost, gawin mong decimal. Pindot mo lang tong SD. Sa iba, FD ata, sa ibang calcu. Okay, aside from this input, pwede mo rin gawin 100 times 168 pi divided by 25. Ayun din. Pareho lang. Okay? Okay, now. Last example. Diba? Madali lang. A circular cylinder with a volume of 18 pi cubic meters is circumscribed about a right prism whose base is an equilateral triangle with one side that measures 4 meters. Find the radius and the height of the cylinder. Okay. Meron tayong isang cylinder given na kanyang volume na 18 pi cubic
Si cylinder na yon, circumscribe niya ang isang right prism whose base is an equilateral triangle. Ano ba yung right prism, sir? Okay, when we say right prism, para lang siyang cylinder, pero hindi bilog yung kanyang base. Ang sinabing base dito ay equilateral triangle. So, anong figure yan? Anong may imagine yung figure? Okay, identify muna natin yung required. Required yung radius at height ng ating cylinder. Okay? When we say circumscribe, guys, itong word na circumscribe, meaning pinapaloob niya. Pinapaloob. Kapag inscribe, siya yung nasa loob. Kapag circumscribe, pinapaloob niya. So, yung ating cylinder, pinapaloob niya yung isang prism with a base na equilateral triangle. So, parang ganyan, no? Pinapaloob niya yung prism na triangular. Parang ganyan. Okay, may mas maayos na figure dito. Wait now. Ang required radius and height. So, yung figure natin, yan. Okay. So, yan yung right prism whose base is an equilateral triangle. Pasensya na kung nabubulol ako. Okay. So, ito yung tingin figure natin. Ngayon, pinapahanap, guys, is radius and height ni cylinder. Ang given yung 4. Yung side ni triangle. Tas equilateral daw siya. Okay, when we say equilateral triangle, equal yung sides. So, lahat ng sides nitong ni equilateral triangle ay magkakapareho. Okay. Guys, kapag tinop view mo to, eto siya. Okay, top view. Yung sides ni triangle natin ay ABC, tapos radius ni cylinder ay R. Okay, balik tayo sa circle lesson nyo. Paano kunin si R kapag may isang polygon na inscribe sa ating circle? May formula dyan. Okay, pwede nyong balikan. Yung formula na yon ay R is equal to ABC over 4 times area of triangle. Okay. Kaso guys, itong triangle na to ay isang equilateral. So, equal si A, B, and C. Ang gawin natin dito, i-represent na lang natin sila as S. Since equilateral triangle yan, magkakapareho si A, B, and C. Tawagin natin silang S. S na lang, no? So, magiging S times S times S, itong nasa numerator natin, S times S times S, magiging S cube. Tapos, si area ni triangle, meron tayong shortcut kapag equilateral. Okay. Ang area ng isang equilateral triangle, AEC triangle, ay square root of lumagpas. Square root of 3 over 4 S squared. Where S is the side of the triangle. Square root of 3 over 4 S squared. Yan yung formula ni equilateral triangle area niya. So, itong ABC, balik tayo dito. Itong ABC, palitan natin ng S times S times S or S cube. Tapos, si area of a triangle, equilateral triangle, palitan natin ng square root of 3 over 4 S squared. Yan na siya. Now, pwede mo pa to guys i-simplify. Okay, magka-cancel si S squared dito. May matitirang isang S sa taas. Ito si 4 magka-cancel din. So, ang natira ay S over square root of 3.
Okay? Kung hindi nyo alam mag-cancel, pwede namang ito na yung gamitin nyo. Okay, given na ang S natin, anong S natin? 4 daw. 4. Okay. Pwede nyo gawing 4 cube over 4 times, substitute nyo si S, no? Square root of 3 over 4, 4 squared. O, pwede lang to. Same lang sa lalabas sa sagot mamaya. Ang ginawa ko dito ay sinimplify ko, so ang natira sa akin ay 4 over square root of 3 na lang. Okay. Yan na si radius equal sa 2.31. Pakita natin sa calcu guys na equal yan. Okay, ang sagot ko ay, ang method ko ay simplification, 4 over square root of 3. Okay, 2.31. Pero kapag di nyo sinimplify, pareho lang lalabas dyan. 4 cube over 4 times square root of 3 over 4 times 4 squared. Ayun lang din. Okay? 2.31 lang din. Pwede nyo gawin yun, no? Kahit wala kayong ma-cancel, as long as kompleto. Ito kasi, sinimplify ko siya para konti na lang yung input ko sa ating calculator. Para mas mabilis yung solution. Makakatipid din ng oras. Okay. Nakuha na rin si radius. Pinapakuha pa si height ni cylinder. Okay, itong height na to. Paano natin kukunin? Paano natin kukunin si height? Nawala tuloy. Guys, ano bang ibang given? Given ang ating volume eh, no? Given si volume. Let's use that as in our advantage. Given si volume. Anong formula ni volume? 2 pi daw. Pi r squared height. Okay. Alam mo na si volume, given siya 18 pi. Alam mo rin si r. O unknown na lang dito yung h. O pwede mo na yun ma-solve. Input. So v magiging 18 pi times pi 2.31, r natin ay 2.31 squared times h. So makukuha mo na dyan si h. You divide both sides. Pwede mo yan i-shift solve. O turuan ko kayo mag-shift solve kung hindi nyo alam. Input ko tong given 18 pi alpha calc para lumabas equal times pi times 2.31 squared times si h papalitan ko ng x times x. Ganun lagi pag shift solve. Kung ano yung unknown, gawin mong x. Kapag na-input mo na ito sa iyong calcu, ang gagawin mo na ay pindot si shift calc. Shift calc. Shift calc equal. Ito yung sagot, 3.37. 3.37 pa, tignan nga natin. Yun no. Ganun mag-shift solve. Okay, ulitin nyo na lang kung di nyo na-gets. I-replay nyo. Paano sir kapag mano-mano? Kapag mano-mano, ganito yung process. 18 pi is equal to pi 2.31 squared h. Ang goal mo ma-isolate si h. When you say isolate, dapat siya yung matira dyan sa kabila ng equal sign. So, anong gagawin mo? I-divide mo both sides ng pi times 2.31 squared. Para mawala to guys. Ito, magka-cancel to. Para mawala na to, mawala na yan. Magka-cancel. Dito din ganun, same thing. Pi. Kung ano yung dinivide mo sa isa, i-divide mo rin sa isa.
Kasi may equal sign tayo dyan eh. Okay? So, ito ngayon yung input mo sa calcu. Pwede na rin makancel dito si pi. Pero kahit di mo i-cancel, okay lang. Same lang lalabas. So, ano yung natira? 18 times pi over pi times 2.31 squared. Yun 3.37 pa rin. Kahit wag mo ilagay si pi, tingnan nyo. Kasi nag-cancel out naman eh. Yun pa rin, 3.37. Kasi nga, pi divided by pi is equal to 1. Kahit wag mo na ilagay. Okay. Last ba to? Ay, may isa pa. May isa pa. Okay, last. Last talaga. So, yan na yung sagot. R is equal to 2.31. H is equal to 3.37. Okay, may isa pa. Yun ang example ba to? Okay. 6 pala to. So, may isa pa mamaya. Sorry. Okay, a closed cylindrical tank, example 5. A closed cylindrical tank is made up of a sheet metal. The height of the tank is 1.3 meters and the base diameter is 1.4 meters. The net represents the surface of the cylinder. What is the total area of the net? How many square meters of sheet metal are required to make a closed cylindrical tank? Okay, a closed cylindrical tank is made up of sheet metal. The net represents the surface of the cylinder. So, surface lang yung sinabi dito sa net. Okay. Sa letter A muna. What is the total? What is the total area of the net? Ang tinatanong dyan ay yung total surface area. Kasi sabi dito, yung net yung tinatanong nga, net. Net dito sinabing represents the surface of the cylinder. Kapag surface, excuse me, kapag surface, total surface area na agad yan. Okay? Kapag walang sinabing lateral or total, kapag surface lang yung sinabi, matic, total na yan. Okay, so yung tinatanong, ano yung total area ng net? So, total surface area tayo. So, TSA is equal to 2 pi RH plus 2 pi R squared. Given yung H, guys, ayun, height is 1.3. Base diameter is 1.4. Hatiin mo si diameter para makuha mo si radius. So, you have 0.7. Na i-substitute. Meron ka ng R, meron ka ng H. Yun lang naman yung kailangan mo eh. Okay, so magiging TSA is equal to 2 pi times 0.7 times 1.3 plus 2 pi times 0.7. Wala nang conversion kasi naka-meters naman na yung both R and H. So, yan. Makuha mo 8.8. Okay, 2 pi times 0.7 times 1.3 plus 2 pi times 0.7 squared. 8.8. Ganun mag-input kung gusto mo makasave ng time. Kahit wag mo na lagyan ng parenthesis. Multiplication naman yung ibig sabihin yan nung naka-parenthesis na yan. Okay? Letter B, ang tanong ay how many square meters of sheet metal are required to make a closed cylindrical tank? So, ano yun? Siyempre, kapag closed cylindrical tank, kasama na yung dalawang base sa top and bottom. So, total surface area pa rin yun. Total surface area pa rin yun. Anong sagot? 8.8 pa rin. Okay, parang trick question lang siya, kumbaga. Okay? So, kailangan nyo din ng
analytical skills. No? Analyze nyo yung problem. And last example, ayan. A roller having a radius 35 cm and a length of 1 meter takes 200 complete revolutions to move once over a playground. What is the area of the playground? So, meron daw tayong roller. Si roller daw ay ni-rotate 200 times sa ating playground. Ayan. Ang pangit. Good sana kung may iPad daw, guys. Baka pwede nyo i-sponsoran. Joke lang. May roller tayo. Itong roller daw ay ni-roll 200 times. Ito, 200 or ni-revolve or ni-roll 200 times sa ating playground. Ano daw yung area ng playground? Okay, sa isang roll, ano yung na-cover ni roller na area? Or sa isang revolution, ano yung na-cover ni roller na area? Yun yung lateral surface area ni roller. Tama ba? Kasi kapag ni-roll mo tong roller, okay, ang total area na na-cover nun ay yung kanyang lateral surface area. Kapag ni-roll mo siya once, paikutin mo siya once, ang nadaanan niya yung kanyang lateral surface area. Okay? So simply, kapag kukunin mo yung area ni playground, ita times 200 mo lang yung lateral surface area nitong roller natin. Kasi nga, pinaikot siya ng 200 times. Tapos tinatanong ano daw yung area ng naikutan niya. Anong area? Okay. Ayan no, the area covered by the roller in one revolution is equal to its lateral surface area. So, one revolution is equal to isang LSA or isang lateral surface area ni roller. Kapag 200 revolution, edi malamang 200 LSA din ni roller. Okay, o yung 200 revolution na yun din yung area ng ating playground. Okay, so isolve lang natin si LSA, i-multiply natin ng 200, yun na yung sagot. Okay, so LSA is 2 pi RH. 2 pi RH, sige. Tapos, given yung radius natin, tsaka height. Height na rin tong length ni roller. Considered as height na rin. Okay, radius ay naka-cm. Tapos, yung height mo ay naka-meter. So, either mag-convert ka dito sa dalawa. Mag-convert ka either sa radius or height. Si radius na lang i-convert natin, gawin nating meters. Pwede nyo rin gawing centimeters si height kung gusto nyo. Okay, yung ginawa ko dito ay si radius yung kinonvert ko. Okay, wala naman sinabing ano dito guys. Walang sinabing what is the area in square meters. Wala na rin sinabing what is the area in square centimeters. Wala naman, di ba? Walang sinabi. So, kayo bahala kung ano yung final unit ng inyong sagot. Okay? Wala naman sinabi, what is the area lang. Ang gagawin ko na lang na final unit ko ay square meters. So, kaya, i-convert ko si radius 35 cm into meters. So, si 35 cm maging 0.35. I-divide ko lang sa 100 para maging meters. Tapos, height ko given 1 meter. So, LSA therefore is 2 pi times r na 0.35 times h na 1 meter. Ang makukuha mo dyan, 0.7 pi meter squared. Okay, so, solving for the area of the playground, i-times 200 mo lang si 0.7 pi. Okay, makukuha mo 140 pi meter squared.
I-verify nga natin. 200 times 0.7 pi. Okay, 140 pi or pwede ring decimal, 439.82 meters squared. Pwede mo na i-round ng 440 to kung trip mo. Okay. Pero kung gusto mo super accurate ka, lagay mo tong 439.8229715. Or kahit 140 pi na lang. Okay. So for your practice problems, ito. Okay, so send ko naman tong file sa inyong group chat. So doon nyo na lang tignan kasi natakpan ata yung iba dito. Okay. Thanks for listening. Goodbye and God bless.